Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang problema tungkol sa taba sa inyong tiyan. Kung kayo ay may sobrang timbang, bilbil, o malaking tiyan, panuorin ninyong mabuti ang video na ito. Gumamit tayo ng tamang paraan ng pagsukat. Hindi sapat ang timbangan dahil hindi agad magbabago ang timbang ninyo. Sukatis natin ang baywang at tiyan gamit ang tape measure para malaman ang tunay ninyong sukat. Kaya bawat manonood, kung hindi kayo nandadaya, bawat manonood ng video na ito ay magsisimula sa ganitong hindi ka nais-nais na kalagayan. Tingnan ninyo, nakilala ba ninyo ang sarili ninyo sa larawang ito? Kung oo, ibig sabihin, hindi na sayang ang pagkikita natin na yon. At dito, meron tayong ganitong umbok. Dito sa ibabaw ng sinturon ng pantalon na tinatawag ninyong tiyan ninyo at nandito ang pusod. Ito ang tiyan. Sobrang timbang. Sobrang tiyan ninyo. Ito ang umuumbok dito. Siyempre, hindi mawawala ang taba ninyo kung hindi kayo magsisimulang kumain ng mas kaunta. Oo. Pero posible namang hilahin papasok ang tiyan. Paliitin ang sukat nito. Ipapakita ko ngayon kung paano. Kasi minsan, kahit hindi naman talaga mataba ang isang tao, pero ang tiyan niya ay labas na labas. O kaya pumayat na siya at parang dapat lumiit ang tiyan. Pero parang nakalaylay pa rin dito ang tiyan mo. At hindi mo makita kung ano ang nasa ilalim ng mga paa mo, natatakpan niya. Ito rin ay isang uri ng hindi komportabling pakiramdam. At bakit na ba nangyayari ito? Ang tiyan natin ay binubuo ng ilang mga kalamnan. Kung sisilipin natin ito ng mas malalim, ganito ang itsura. Dito, may suot tayong damit, halimbawa, sweater. Sa ilalim nito ay may t-shirt. Sa ilalim ng t-shirt, nandoon na ang balat. Sa ilalim ng balat, may subcutaneous fat na iba-iba ang kapal, depende sa tao, minsan ay makapal talaga. May mahahawakan ka talaga. Sa iba, manipis lang ito. At may ilang patong ng kalamnan sa ilalim. Kabilang ang rectus abdominis o tuwid na kalamnan ng tiyan. Ang tinatawag na abs dito, kadalasan makikita sa mga atleta. Baka nakita nyo na sa telebisyon. O baka noong kabataan nyo ay nagkaroon din kayo noon. Baka nga may nanonood sa atin ngayon na may abs pa. Pero malamang wala. Siyempre, wala namang ganong tao dito. Sunod, ang pahilis na kalamnan ng tiyan ay dalawa. Panlabas at panloob. Magkapares sila, tulad ng tuwid na kalamnan. At ito, ang panlabas at panloob na pahilis na kalamnan ng tiyan. Magkakaiba ang direksyon ng mga hibla. May paganito, may paganyan. Bakit? Para makalikong ganito at ganyan. Magkapares, pag sabay gumalaw, ganito ang ikot. Kapag parehong umiigting, pwede tayong yumuko sa isang direksyon. At sa ilalim nito ay ang transverse na kalamnan ng tiyan, na kapag kumontrata ay hinihigop ang tiyan natin at kapag nag-relax ay pinapaluwag ang tiyan. Kaya pwede itong lumawit ng ganito. Kung mas lalaliman pa natin, nandun ang bituka at iba pang bagay. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Dumadaan tayo diretso, umaabot sa iliopsoas na kalamnan. Pero hindi rin natin yan isasama ngayon. Hindi natin yan kailangang alalahanin. Pero sa likod, dito mismo, sa pagitan ng ika-12 tadyang at ng butong ilyak, maluwang na nakaabot ang mga hibla ng quadratus lumborum na kalamnan. 3 direksyon lang ng hibla ang alam natin ngayon. Pababa mula sa itaas, mula sa ika-12 tadyang, at mula sa transverse process ng butong ilyak. Kanino ko ba ito ikinukwento? Alam niyo naman lahat ito ng mas magaling pa sa akin, di ba? Wala naman talagang nakakaalam, syempre, at makakalimutan nyo rin ito pagkatapos ng 5 minuto. Pero mahalaga ito para maintindihan ang mga ehersisyo, kailangan nyong malaman kahit ito lang. Makinig lang habang ipinapaliwanag ko. Kaya mga kaibigan, kung sobra man ang timbang ninyo o hindi, pakisulat ang inyong mga sukat sa sentimetro sa mga komento. Ngayon, dahil titingnan natin ang bago at pagkatapos ng inyong pagsasagawa ng mga ehersisyong ito, kung sino ang makakapag-ipon ng sapat na determinasyon. May naghihitiyay sa inyong ganitong pagbabago sa pagtatapos ng 3 oras na video na ito.
Itong video na ito, 3 oras ito. Plano ko na tatagal ito ng ganito katagal. Ngayon, ikukwento at ipapakita ko sa inyo. Maaring hindi ko matapos sa 3 oras, baka abutin ng 4 na oras. Sa dulo ng 3 oras ng video, liliit ng ganito ang tiyan ninyo. Hindi maganda tingnan. Pero ang mahalaga, maiparating ko lang sa inyo ang ibig kong sabihin. Kaya mga kaibigan, ang tiyan ay liliit at mula sa pagiging pula ay magiging ganito, malinaw o transparent. Ilang antas ng mga ehersisyo para sa araw na ito ang ipapakita sa inyo. Depende ito sa inyong pisikal na kondisyon. Kaya, ilagay ang inyong mga resulta sa mga komento. Kung di pa nakasulat, isulat na. Sukatin at isulat. Kundi, magsisisi kayo. Kapag nagawa nyo ito, paulit-ulit kayong magpapasalamat sa akin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Yung mga narito, magparamdam din kayo. Kahit hindi kayo mag-ehersisyo, basta't buhay at maayos kayo, alam namin. Sige mga kaibigan, ilang antas ito? Una, ang transverse na kalamnan ng tiyan. Sa simula, kailangan mo lang matuto ng gamitin ito. Maging bihasa sa paggamit ng transverse na kalamnan ng tiyan. Karaniwan, ang taong may sobrang tiyan dito, humihinga siya ng labis gamit ang tiyan. Maraming diskusyon na yon. Paghinga gamit ang tiyan, paghinga gamit ang dibdib, walang haanong pagkakaiba sa tamang paraan ng paghinga. Ang mahalaga ay matanggal mo ang tiyan ngayon, kaya tutukan mo ng mabuti. Unang ehersisyo. Maghanap tayo ng maaring sandalan. Pwede kahit ano doon. Pasimano ng bintana, asawa mong lalaki, asawa mong babae, humingi ka ng tulong. Mga bata, pusa, ganyan tayo sumasandal sa kanila. Sa oras na yon, gawin ang nakasanayang galaw. Paluwagin ang tiyan hanggang lumabas ito ng ganito. Ngayon, habang lumalanghap ka, gawin ang hindi mo nakasanayang galaw. Hinahatak ang tiyan papasok. Magugulat ka. Kahit kaunti lang, pero papasok ang tiyan mo. Ginagawa natin ito habang humihinga palabas. Huminga ulit tayo. Tapos, mag-relax. Pamilyar na galaw ito para sa inyo. Huminga palabas, higupin ang tiyan. Hindi ito normal na galaw. Magpakatatag kayo. At inuulit natin ito ng 10 beses. Huminga ng malalim, pinarelax ang tiyan. Lumawit. Huminga, palabas. Ganito rin kayo pwedeng huminga. May tunog. Umigop. Hinga, mag-relax. Labas ng hininga, higop. Unang ehersisyo, 10 ulit. Pagkatapos, magpahinga tayo. Kung nahihilo ang ulo, umupo muna kayo, magpahinga. Ituloy nyo lang. 3 set lang gagawin natin. Pagkatapos, hawakan nyo tiyan nyo. Parang may konting tono na lumalabas sa ilalim ng taba. Nakakalito kasi, parang ganun lang. Pero hindi talaga. Uulitin pa natin ang pangalawang set. Pareho lang ulitin. Hindi ko na gagawin. Kayo na bahala. Sunod, ikalawang antas ng hersisyong ito. Kung marunong ka na sa pagkontrol ng transverse na kalamnan ng tiyan, bukas na para sa iyo ang ikalawang antas. Panurin ninyo ito. Habang humihinga ka palabas, gawin mo pa rin ito. Huminga palabas. Higupin! Higupin! Ngayon, huminga papasok. Dito, hindi natin gagawin ang karaniwang pangpaparelax. Sa paghinga palabas, susubukan nating huminga papasok. Saan tayo hihinga? Hindi pinapayagan ng tiyan, kaya huminga tayo papunta sa likod. Dito mo lang palakihin sa bahaging ito. Ito ang quadratus lumborum. Inihanda mo na dito ang posisyon para maging komportable siya na parang magpupuwersa at magpapahinga. Dito rin, kapaki-pakinabang ang mga ibabang tadyang. Matagal na silang hindi gumagalaw, pero magsisimula na silang gumalaw ng kaunti. Ibig sabihin, ito na ang ikalawang antas ng ehersisyo. Pareho pa rin ang posisyon. Habang humihinga ka ng papasok, gawin mo. Habang humihinga ng palabas, gawin mo rin ang pareho. Higupin mo. Pero habang humihinga ng papasok, hindi mo gagawin ang pareho. Habang humihinga ka, huwag i-relax ang tiyan, kundi ang likod mo
ang i-relax ng husto. Ibig sabihin, dito mo parang sinusubukang huminga, huminga, huminga. Dagdadan ang galaw ng ibabang tadyang. Dagdag pa dyan sa inyo. Madadagdagan ang dami ng hangin sa baga. Tataas ang kapasidad ng baga ninyo. Maaring tumaas pa ang antas ng oxygen sa dugo ninyo. Ganyan kabigat ang trabaho. Susunod na yugto. Tingnan ninyo. Ngayon, gaya ng inyong naintindihan, kailangan nating gamitin ang kwadradong kalamnan ng ibabang likod para sa paglanghap. At ang tiyan ay para sa paghinga palabas at para rin sa paghinga papasok. At ngayon, kukuha tayo ng malambot na unan. Yung pinakamalambot na unan na meron kayo. Kunin ang unan ng asawa ninyo. Ilalagay natin ito sa ilalim ng puwitan ninyo. Magkakaroon siya ng mga panaginip pagkatapos. Magandang panaginip niya. Inilagay pa sa ilalim ng puwitan. Ayan. At ngayon, ang gagawin ninyo ay subukang idikit ng husto ang inyong balakang sa ibabaw ng inyong hinihigaan. Halimbawa, sa sahig o sa sofa. Idikit ninyo. Ayan, nadikit na. Kung hindi naman nadidikit, kung hindi ninyo kaya, subukan ninyo munang walang unan. Ayan, subukan ninyong idikit ng walang unan. O kaya, may mga tao na malaki ang kanilang puwitan, maaring dahil sa muscles o taba. Kaya may ilan na di na kailangan ng unan, pero karamihan kailangan pa rin. Sige, subukan nyo gamit ang unan. Ganito gawin nyo. At gawin ninyo ito ng 10 ulit. Ipatong ninyo. Ulitin, isa pa. Iangat ang ibabang likod. Ipatong ulit ng ganito, idiin. Inangat, ibinaba, inangat. Kung madali lang para sa inyo. Madali lang, di ba? Hindi nyo ramdam ang bigat. Kung ganon, ituwid nyo ang mga paa nyo ng ganito. Sa tuwid na paa, ganon din ang gawin. O pa, ibaba ng ganito. Kita nyo? Hindi na ganon kadali. Layunin ninyong matutunang gawin ang galaw na tuwid ang mga paa. Ngayon, magsimula kayong nakabaluktot ang tuhod, ibaba at pagdikitin. Hawakan ito ng 3 segundo. Pinakawalan. At ngayon, 2 set ng tig 10 ulit muna. Sa ikatlong set, ganito naman. Panoorin ninyo. Ilagay natin ng ganito. Hawakan natin ng 30. Segundo, huwag bibitawan at patuloy kang huminga. Dito, hindi mo magagamit ang tiyan mo sa paghinga dahil tense ang tiyan mo at layunin sa ersisyong ito ay gawin ng may kaunting puwersa. Kung madali lang humiga, iunat ang mga binti para sumikip ang tiyan habang ginagawa ito. Ayan, sumisikip na. At ngayon, mapipilitan kang huminga. At huminga ka. Subukan mong huminga gamit ang parehong bahagi na ginamit ko ngayon. Mga kwadradong kalamnan sa ibabang likod. Subukang huminga gamit ang ibabang tadyang sa likod. Hinga papasok, hinga palabas. Hinga papasok, hinga palabas. Ayusin ang puwesto ng mga paa mo para hindi ka masyadong mapuwersa. At sa ganitong posisyon, manatili ka ng 30 segundo. Ito ang ersisyong ito. Ulitin ninyo, araw-araw. Hanggang gusto mong paliitin ang laki ng iyong tiyan. Kapag lumiit na ito sa gusto mong sukat, itigil mo na ang ehersisyong ito. Bakit ka tumayo? Ang susunod na ehersisyo, kailangan na namang gawin habang nakahiga. Napagod akong humiga kasi, kita mo. Nakahiga kang nanonood, pero ang paggalaw ay buhay. Hindi ako makatiis ng matagal na nakahiga, gusto kong gumalaw. Gusto ko talagang mag-ehersisyo, pero hindi, kailangan ko na namang humiga para ipakita ang susunod na yugto. Tingnan ninyo, kung iniisip ninyong isa kayong atleta ng antas ng batikan at pang-internasyonal na atleta, ano pa ang ginagawa ninyo ngayon? Tingnan ninyo, may mga kalamnan kayo sa puwitan. Nandyan sila kung saan naroroon ang likurang bulsa ng pantalon. At kapag tinaas ninyo ang inyong balakang, kusang maninikip ang mga ito. At isang kakaibang bagay, hindi pala ako tumayo ng walang dahilan. Hindi pala ako tumayo noon ng walang saysay. Tumayo ako, dumaloy ang dugo sa binti ko. Tapos nakalimutan ko bakit. Naalala ko na, kumiga ulit ako. Ang totoo niyan, nagbago rin ang posisyon ng balakang ninyo nang lumaki ang tiyan ninyo. Umikot ng ganito ang balakang ninyo, kaya tumigil sa paggana ang mga puwit. At ganito ang itsura ng katawan. Tingnan ninyo, kung ganito sana kayo.
Kung ganito sana kayo, Ginoo, di ba? At nandito ang tiyan. At nandito ang taba sa likod. Ito, mga puwit na puro taba. Ayos lang naman yun sa totoo lang. Wala namang magsasabi ng masama sa inyo. Pero, kung nakuha nyo na ang ganitong hugis na may tiyan na, tapos ang puwitan dito ay naging flat na, o kaya naman ay parang palubog pa, di ba? Parang hindi na ito kagalang-galang tingnan. Pero, sa posisyong ito, iikot pa ng ganito ang balakang mo. Ganito. Dito. Ayan, sasakit ang balakang mo. Ibig sabihin, kung meron tayo, kapag tumigil ang tiyan sa pagandar, kadalasan pati ang puwit ay tumitigil din sa pagandar. Kung sa pamamagitan ng tono ng mga kalamnan ng puwit, ay maibabalik natin ang posisyon ng balakang paatras, maaalis natin ang bigat dito sa bahaging ito, at muli nating mapapagana ang tiyan. Kaya, tingnan ninyo, bumabalik tayo sa parehong posisyon na yon. Numero. Siyam. Itataas ang balakang, ganito, kaya naging tense ang puwit. At na yon, yung dating ehersisyo na alam nyo na, di ba? Nakita o baka nasubukan nyo na rin yon. Yung kung saan hinihigop natin ang tiyan. Gawin natin ito. O kaya, pareho lang din ang ginawa natin sa pinakaunang ehersisyo, kung saan hinihigop natin ang tiyan habang humihinga palabas at nire-relax habang humihinga papasok. Ganito rin ang ginawa natin dati. Pero ngayon, huminga ka palabas at higupin ang tiyan. At sa paghinga papasok, subukan mong palakihin ang tiyan. Sa paghinga palabas, higupin ang tiyan. Sa paghinga papasok, subukan mong palakihin. Mapapansin mo na hindi naman talaga siya lumalaki ng sobra. Gawin dito ang isang set ng 10 ulit. Higupin ang tiyan, palakihin ang tiyan. Sa pangalawang set ng 10 ulit, higupin ulit ang tiyan. At sa paghinga papasok, subukan mong huwag palakihin ang tiyan. Ito ang pinaka-epektibo. Pero sa kabilang banda, ito ang pinakamahirap na ehersisyo sa lahat ng ito. Kung magagawa mo ito, hindi mo na kailangang gawin ang mga nauna. Mas pinadaling bersyon ng parehong ehersisyo. Kapag tingnan mo, kaya mong itaas ang balakang mo ng ganito. Halimbawa, ilagay mo sa ilalim ng mga paa mo. Halimbawa, sa may kalamnan ng guya mo, naglagay ka ng rolyo. Itinaas mo ang balakang, tapos gawin din dito. Higupin ang tiyan habang humihinga palabas. Parang humihinga ka palabas. Sa paghinga, huwag hayaang pumasok ang tiyan. Ganito. At ganito lang. Ganito ang oras na ginugugol ninyo. Dahan-dahan lang. Ayan. Ganyan mga kaibigan. Ang mga ehersisyong ito ay nagpapadali sa mabilis na pagsasagawa. Siyempre, ang taba ninyo, hindi naman basta mawawala yan. Pero ang tiyan ay liliit. Subukan ninyo. Tungkol sa mga resulta, ipaalam ninyo. Kahit paano, nakaka-interest pa rin. Makikikita pa ang iba pang ehersisyo sa link sa description para sa mga interesado. Ganun lang. Nandun ang link. Hanggang sa susunod na mga palabas, mukhang ganun nga.